Retired Technical Sergeant Hermihildo M. Baluis, 805-708 Philippine Army. Scout Ranger Class 145-2001. My former unit, 19 IB. Then 2009, na-assign ako ng 8th Division Training School. 2018, nag-optional retire ako. Ang last unit mo is? 8th DTS. 8th DTS, 8th Division. Unang-una siya, ang nag-schooling ako ng Scout Ranger, yung tanggumahik namin sa Basilan. Yung last encounter namin before kami nag-graduate, doon sa may area ng Tipo-Tipo. Nag-jump up kami ng alauna ng tanghali, anong hapon. Then, hindi umabot ng 30 minutes, na-encounter yung second platoon namin, kabady yung 3rd Scout Ranger Company. Then, tumagal yun hanggang hapon, hanggang dumilim na encounter. May body count yung kalaban, 2. Then nakita ng tropa yung 3 hostage, yung mag-asawa na Amerikano. Yung Burnham couple at saka si Deborah Yap. Nung nag-order yung uwan namin at saka yung task force na hold the line yung tropa, hanggang gabi yun. Hanggang umabot ng alas 10 ng gabi. Hold the line kami sa area. Pagdating ng alas 10, may biglang tumawag yung task force ng Zamboanga, yung task force commit, na ibakit yung area. Hindi namin alam kung anong dahilan. Pero yung time na yun, para is yung kalaban ninyo is ano? Abu Sayyaf yun. Alala mo yung commander? Si Abu Sabaya, yung grupo niya. During that time, is my hostage. May hostage, dala-dala nila yung hostage. So, isa sa mission nyo na isip. Isa yun sa mission, isa yun na purpose na nandoon kami sa test mission sa Basilan para tumulong sa paghahanap sa pag-rescue ng hostage. Yung mag-asawa nga at saka yung nurse na si Deborah Yap. Pagdating ng alas 10 ng gabi, so may order na ibakit yung area, iwanan namin yung area. So, yung ginawa ng estudyante, yung ibang tropa, bumaba, nag-withdraw, pero yung estudyante nagpaiwan sa area. Yung tropa namin na estudyante ng 145 nagpaiwan. Kinabukasan ng umaga, nung pa-withdraw na rin kami kasi nga kailangan na namin mag-withdraw. Pagbaba namin sa gilid ng dagat, nandoon na naman yung kalaban. So, naengkwentro kami alas 7 ng umaga. Umabot yun hanggang hapon. Paano yun? Nag-move kami pababa doon sa gilid ng dagat. May barangay doon kasi doon yung access namin para mag-withdraw. May link up kami sa Tipo-Tipo. Doon yung route namin. Pagdating namin doon sa malapit sa barangay, na-engage kami doon nung more or less 70 na kalaban. So, dumami sila. Yung unang araw na encounter, mga 40 lang sila, pero kinabukasan dumami sila. Umabot sila ng more or less 70 kinabukasan. Na-encuentro kami ng alas 7 ng umaga hanggang dumilim, hanggang dumating yung reinforcement, led by din Captain Kabunok, yung CEO ng 10 Company. So doon lang yung kalaban, dahan-dahan nag-withdraw nung dumating na yung reinforcement. Kanino una galing ang Bali, medyo parang nagkabulagaan lang kasi yung kalaban, nag-aabang sila ng masasakyan patawid yata ng Zamboanga. Nasa gilid na kasi sila ng dagat malapit sa barangay. Hindi lang sila maka-proceed ng pagtawid siguro kasi yung Navy at saka yung nandyan sa gilid ng dagat kasi ngayong operation na yun, coordinated lahat yun. So hindi sila agad-agad na makatawid. So sila doon sa gilid. Nung bumaba kami nung umaga, na timing na nandun sila, so parang nagkabulagaan lang. Tuloy-tuloy na enkwentro. Mula alas 7 ng umaga hanggang hapon, hanggang medyo madilim-dilim na, dumating yung reinforcement, yung tropa ni Sir Kabunok. Pero anong ginawa nyo noon? Nung isang... Nag-hold the line lang kami doon sa area, hinintay namin yung reinforcement, hindi rin kami maka-abanti kasi malakas talaga yung kalaban. Lakas yung kalaban, hindi kayo maka-abanti. Saka hinihintay namin yung 2 platon namin na magle-link up din sa amin.
yung sa mga estudyante, yung 3rd platoon at saka 4th platoon, hinihintay namin na makalingkap sa amin. So yun din yung unang nagpadili sa ano namin, kaya hindi kayo makagalong na maayos. So hinintay namin yung reinforcement. Sa isang araw na yun, wala pang nawin. Medyo mayroon na wounded sa amin pero hindi naman malala, medyo ano lang, daplis lang. Si Second Lieutenant Silis, yung classmate namin na taga Carigara Leyte. Paano yun lang? May nadaplisan yung kanyang mukha dito. Pero parang ano lang, sunog lang. Parang dinaanan lang na. Yun lang yung casualty namin. Maliban doon sa nag-reinforce, yung tropa ni Sir Kabunok, mayroon siyang 3 wounded. Meron siyang 3 wounded doon. Pero kayo doon, Nag-hold line kami talaga hanggang hapon. yung kalaban, Yung matapang. matapang, talagang bumabakbak talaga. Doon na sila kumalma nung para dumating na yung reinforcement, yung tropa ni Sir Kabunok, doon na sila nag-withdraw, doon na sila talaga umatras. Tuloy-tuloy talaga yung labanan simula umaga hanggang hapon. Ano yung mapapansin mo sa mga kalaban ng time na yun? Maingay na ba sila? Ba sila? Pasok? Hindi naman sila nag-attempt na mag-assault. Ano lang, talagang nagsusuppress fire lang talaga sila. Na hindi rin, ang ano lang talaga sila, dumipinsa din. Na hindi rin sila ma-assault, na hindi rin sila namin ma-assault. Kasi marami sila. Saka parang gusto talaga nilang na makatawid talaga. Kaya lang na-surprise sila nang dumating kami. Kaya hindi sila nakatuloy pagtawid. Noong time na yun, Master, kasi galing kang infantry. So, first time mong encounter na hindi NPA yun. Before ako nag-schooling ng SR, may mga previous experience ako sa encounter. Hindi naman ganung kakuan. Slight lang sa yung una kong assignment sa din sa Amar. Pag sinabing Abu Sayyaf, first, una yun. Una yun Ano yung pakiramdam? na Talagang hold ang kalaban, hindi pa 2 minutes. doon ko nalaman na yung narinig kong kwento-kwento na ganun pala yung Mindanao, totoo pala na yung pagkalaban mo yung ibang lahi, ibang Muslim, talagang matatapang. Tapang sila. Hindi sila basta-basta atras. Kahit sila masugatan, may casualty sila. Pag alam nila, hindi talaga sila basta-basta nagwi-withdraw. Yun yung ng kalaban ng Abu Sayyaf. Pero hindi nyo inisip no? Langil. Hindi naman. Marami kami marami namang supply ng bala, tsaka yung tropa namin buo, tsaka gusto namin talagang kung kinakailangan mo i-score talaga kami kasi test mission Kailangan Yan lang yung iniisip namin na wag malulungal, talagang lalaban. Grabe. After nung dumating na yung reinforcement yun, Medyo na anong dumating na yung tropa ni Sir Kabunok, dahan-dahan ang umatras yung kalaban hanggang lumapit na sa amin yung tropa. Nag-link up na kami doon sa wala na yung kalaban, nag-withdraw na. At wala na talaga, hindi na sila nag-resist. Hindi na, nag-withdraw na sila pabalik doon sa Haigra sa bundok na pinanggalingan namin. So wala nang resistance yung kalaban. Natuloy yun, nag-withdraw na kami, bumalik na kami sa batalyon ng First Service sa Kabumbata. Then, pagkatapos, standby kami ng mga ilang araw. ano yung overall score? Bali yung lang namin, wala namang gaanong score, yun lang, may 4 na encounter kami. Saka yung time na yun na nagkaroon ng 2 body count at saka 2 M16 na recover. Tama. Actually, ano pa sana yun parang mayroon pa sanang gustong sa amin yung task force commit noon na extend pa yung tanggumayk namin. Kaya lang, medyo nagkaroon ng hidwaan yung batalyon commander ng West SRB. Kasi nga, yun doon sa nangyari na sa encounter na nandoon na yung kalaban, nandoon na yung hinahanap natin, bakit nung gabi pinawithdraw yung tropa.
So nagkaroon ng hindi magandang kuhan yung task force commit at saka yung batalyon. Pinilit ni Colonel Padua, si Colonel Padua nun yung batalyon commander ng First SRB na i-graduate na kami. Pag-graduate na talaga kami. So doon na kami nag-graduate sa Basilan, field graduation kami, hindi na kayo bumalik ng Hamindan. Doon na kayo. Doon na kami nag-graduate, oo. March 18, doon na kami nag-graduate ng Basilan. Hindi na kami pinabalik ng hindi na kami pinabalik ng Hamindan. Hanggang sa nagbalik na kayo ng unit. Oo. Then tuloy-tuloy yung iba na mga kay mostly kasi sa class namin, third division, quota kasi nila yun. Bumalik sila ng third division. Kami naman yung mga taga 8 division, yung iba, nag-byland na lang, pauwi dito sa Region 8. Ano yung expectation nila, Master, na graduate ka ng Ranger? Napakataas ng expectation ng unit ko nung nag-graduate ako. Kasi dati, nung time na nagpapadala yung unit namin ang unit ng mag-schooling ng Ranger at saka SK, yung mga nauna sa amin na class, hindi na bumabalik. Mostly nagpapa-organic sa regiment, katulad nila Master Bernabe. Mga dating 19 IB yan, nung nag-schooling sila, hindi na sila bumalik ng unit. So, pina-stop ni Colonel Balwis yung magpadala ng schooling ng Ranger kasi nga hindi niya magamit sa unit. So, na-stop yun. Bumalik lang yung pagpapadala ng 19 IB mag-schooling na Scout Ranger nung time nung nag-battalion commander si Colonel Duran nung 1998. Hanggang nagtuloy-tuloy na yun. Sunod-sunod na. Ako naman, gustong-gusto ko talagang mag-schooling ng Scout Ranger. Private pa lang ako. Kasi nga, sabi nila, kailangan pag sundalo ka, hindi yung ordinaryong sundalo ka lang, ordinaryong manggugubad. Kailangan magano ka talaga ng sasabi pa nga ng waray tigaman. Kumbaga tatak. Nung nag-graduate ako ng Ranger, pagbalik ko sa unit ko, panay ako sa Scout. Hindi man ako pinayagan ng company commander ko na mapunta sa Scout Bato ng headquarters kasi Ranger din yung company commander ko. Ranger din yung nagpadala sa akin, si Colonel Dilamedi na ngayon. Sa kumpanya ko, striker ako ng company namin. Meron din mga experience na encounter paunti-unti. Lalong-lalo na dito sa area ng Leyte kasi pag-graduate ko ng Ranger, dito na yung unit namin sa Leyte. Napunta na 19 IB, punta na dito sa Leyte. So yung una kong assignment dito sa Leyte, dito sa area ng Burawin. Itong area ng Pastrana, Dagami, Burawin. Yan ang area namin ng Bravo Company. So may mga encounter kami dyan, pero hindi naman mga major encounter, pakunti-kunti lang. NPA, alam naman natin yung NPA, lalong-lalo na dito sa area ng Leyte, hindi talaga sila nag-i-engage ng matagalan. Pinakamatagal yan, 5 minutes. Tumatagal lang yan, tropa na lang nagpapatagal yan. Unang-una, kulang sila ng firepower, kulang sila ng bala. Makapaputok sila, tatagal lang yung counter pag nakauna sila, pag medyo nakakalamang sila. Pero pag naunahan sila, malayo na yung 5 minutes, wala na yan, withdraw na yan. Kung may casualty sila, iwanan na yan. Baril na, iwan na yan. Hindi na nila binabalikan. Parang nung nag-graduate ka ng Ranger, kumbaga halos kayo na palagi yung... Oo, since na nag-graduate ako nung 2002, pagbalik ko sa unit ko, lahat ng assignment ko, nasa talaga, parang striker ako ng unit. Nung na-relieve yung company commander ko sa Bravo Company sa Dalamini, napunta siya ng headquarters, kinuha na naman niya kami, inipong kami lahat ng may schooling na SF, SR, dinala naman kami sa headquarters, battalion. Sino So, yung company commander? Si Captain Dilamide ngayong Kernila, class 98 sa PMA. SR 140 yun. 140 sa Ranger 2000. Siya yung... Sila ni Colonel Pahil, yung istri namin. Class 137 sa Ranger yun. Si Colonel Pahil ngayon. Sila yung nagbuo ng scout ng batalyon. Binuo talaga, sinulid kami na Ranger at saka SF. Yung hindi ko makakalimutan na encounter, although hindi naman
ako na ano ng encounter, pero kasama ako doon sa planning, execution, kasama ko yung S3 saka yung chief namin. Way back in 2007 sa bombing sa Albuera Liti, February 2007. Anong kalaban? NPA, bali ano yun eh, yung encounter na yun, ano yun, parang plenum, yung mag-i-eleksyon sila, magsisilik sila ng bagong liderato ng Eastern Visayas Party Committee, yung EBRPC. Kasi nga, namatay yung leader, yung previous encounter ng tropa sa, namatay yung commander nila sa Barangay Tagabaka, Kanang Galiti, yung commander ng NPA na si Renteriosa. So, nagkaroon sila ng planning para magpalit ng liderato, which is na-held nila doon sa Albuera Leyte. So, nasundan namin yun. Kasi yung vice chairman nila, yung vice commander ng NPA, nahuli namin. So, siya yung nagbigay ng information sa amin at siya yung nagbibigay ng guide sa amin kung saan sila. So, nasundan namin yun. Nung pagdating ng February 2007, parang 1 linggo namin plinano yun, binuo yung plano. Kasama ko sa aerial recon, ground recon, paglalagay ng tropa kung saan yung approach ng tropa, saan yung ilalagay yung mga supporting efforts. Kasi malaki yun eh. Mahigit 200 na NPA yung i-confront. Malaki yun. Then, pagdating ng 3 days na planning, tumatawag sa amin yung kontak sa loob na gutom na daw sila. Kasi hindi sila makalabas dahil yung ground force nasa paligid na. Nakikita ng mga NPA yung ground force kasi marami. Hindi sila makapagsaing, hindi sila makalabas. So yung ginawa ng batalyong commander namin, si Colonel Dagoy, yung class 87 sa PMA, yung ginawa, talagang ipinurso yung bombing. Nag-request siya ng sa Cebu, saka dito sa Tug 8, sa Air Force, na magkaroon ng bombing. Request din niya yung 2 barko ng Navy for support. So yun, nung kasama ako sa planning, kasama sa reconnaissance, aerial reconnaissance. So yung bombing namin is tumagal ng 2 oras. Nasa ako yung bali naging assistant gunner ng sa chopper. Saka ako yung nagtuturo kung saan yung kampo ng NPA na dapat babagsakan ng bomba. Kaya lang, may instruction sa amin yung brigade commander at saka si CO na huwag talagang patakan yung loob ng kampo, yung kung saan yung nagmi-meeting kasi nandoon yung kontak. Baka tamaan. Yung ginawa lang ng i-demoralize lang yung kalaban. Naging assistant gunner ako doon talaga sa taas ng chopper. Naging assistant gunner ako yung mahawak ng bala. Pag bumabagsak yung rocket, pag nag-hover yung MG, babalik siya, kami naman yung titira yung chopper sa yung 260. So ako yung naging assistant. Pagkatapos ng mga 2 oras, bumaba kami. Bumalik kami sa brigade. Pagdating namin sa brigade, move na naman kami. Sa Navy na naman kami. Sakay na naman kami ng barko. Punta kami doon sa area sa Albuera. Doon mismo sa likod ng bayan ng Albuera, doon kami nag-dock yung barko. Nakatutok doon yung 3 kanyon, pero hindi na ipinutok yung kanyon na nasa barko. Parang pang saywar lang, pang say-off lang. So, yung nangyari doon, wala namang nakaswalti ng kalaban kasi nga nandoon yung kontak, iniingatan. Ang naging lang doon is napakalaking impact sa kalaban. Pagdating ng gabi, maraming na-captured, maraming nag-surrender, mahigit 100 yung nahuli at saka nag-surrender. Saka maraming armas yung nakuha. Kasi nga, demoralize sila, nag-iwalay. Yung ibang armas, itinago na lang. Ibang nag-surrender, tinuro yung mga baril kung saan nilang itinago. So yung naging major accomplishment ng unit, yung encounter na yun.
Then, after 2 days, nahuli din namin yung bagong pinuno, yung bagong commander. Kasi nasundan man siya ng nasundan ng ASIC. So, pagbaba niya doon sa area ng Haro, nahuli siya, na-neutralize. Yun yung pinaka-major accomplishment saka hindi ko makakalimutan na encounter. Kasi ano din kami, yun yung pinaka-accomplishment ko rin din. Yun yung pinaka na encounter na nasamahan ko talaga na malaki. Talagang ang naging ko lang doon, parang nalumural din ako. Sa tatlong ko na kumpleto ko yung Air to Ground and Sea. Kahit triple E mula akong natanggap na award. Yun lang yung ko doon. Di ko alam sa paggawa siguro ng write-up, pag nadating sa unit, sa admin, parang nasisingitan yung pangalan mo. Oo, medyo nakakalumural minsan isipin. Pero sundalo tayo, okay lang yun. Walang problema yun. At buhay tayo, yan tayo. Nakatulong tayo sa unit. Sa lahat na naging gera mo, Master, ano yung never ka yun? Never ako nawundid. Siguro, lang, tiwala lang sa nasa taas. Pero muntik na rin. Kung siguro yun na yung time na mawawala na ako, nung tumama yung bala dito sa sombrero ko, natanggal talaga yung sombrero ko, yung encounter namin dito sa La Paz area. Yeah. Namuntik-muntikan. Muntik-muntikan na talaga yun dahil nung nag-move kami, may iwan info yun, mayroon kaming guide, may pumunta sa CP namin sa Burawin. Guide. PFC pa ako noon. Bagong graduate ako ng Ranger, mga 1 year. 2002, July. Dumating sa amin yung informant na yung pamilya na nasa loob, tapos papatayin siya ng NPA pag nahuli siya na lumalabas doon sa bahay niya. Sabi niya, may kampo. Kasi yung CEO namin, yun yung niya, organize kagad ng isang seksyon, 2 team, 7-man team. So, in-strike namin nung gabi. Pinakad namin nung kinagabihan, mga alas 5 ng umaga, may narinig kaming putok. Putok ng importin. Isa lang. Sabi ng tropa, gantihan natin. Ako naman, bilang Ranger, pag-aralan natin mga SOP, tactics, techniques, kung ano pa dyan. Sabi ko, wag. Pero lahat kayo, Ranger? Hindi. Ano lang kami. Halo-halo. Tatlo lang kami na Ranger yung nakasama. Kasi nasa kumpanya. Sabi ko, wag. Huwag tayong papaputok. Hindi natin alam kung ano yun. Hindi natin alam kung kalaban o nangangaso lang. Pahinga muna tayo. Hintayin natin magliwanag. So, naniwala naman yung platoon sergeant namin, kahit hindi Ranger, naniwala naman sa Ranger. Sige, pahinga tayo. Nung medyo maliwanag na, nakikita na namin yung area, saka kami nag-move. Pag-move namin, bumaba kami sa creek, nakita namin maraming yung parang mga dinadaan-daanan talaga ng tao. Pero wala namang mga bahay, walang bahay. Sabi ko, mag-iingat tayo. Kasi baka nandito lang sila. Sigurado yung putok na yun sa kalaban yun. Eh, yung mga trackings, yung mga traces doon sa area. Sabi ko, sige. Ukyat tayo sa taas. Pagdating namin sa bandang taas, sabi ko, pwede tayo magpahinga dito, kumain muna. Tapos pagkataas namin kumain, mga alas 6 siguro yun, sabi ko sa platoon sergeant namin, Master, bigyan mo ako ng 3 tao, mag-scar ako sa taas. Pag-advance kami sa taas, score ko rin yung area. At sakaling may makuha tayo. Nung nakaakyat ako, mga more or less 500 meters doon sa tropa. So may nakita akong malawak na parang kaingin. Pinutol yung mga kahoy at mga puno. Inupihan ko. Nag-uupi kami. Habang nag-uupi ako, may nasilip ako na parang kakaiba na sa loob.
Siguro parang ano yan parang may mga ginawang-gawa ng mga kubo-kubo. So ginapang namin, ginapang ko doon. Pagdating ko doon sa area, kampo nga, abandon camp. Sabi ko, abandon camp. So, abandon camp. So, pinabalik ko yung dalawa kong kasama, pinabalik ko yung sa doon sa tropa, sabi ko, balikan yung tropa, sabihin, akyatin dito, may abandon camp dito. Nung regroup na kami doon sa regroup na kami doon sa camp, sa abandon camp. Bago lang 'yun, mga siguro 2 to 3 days inabandon nila. So, sinabi ko na naman uli, nag-suggest na naman ako, sir, master, advance ako sa taas uli. Baka sakali meron. Hindi pa ako lumalayo, hindi pa umaabot siguro ng mga 150 to 200 meters. May narinig ako nagkikwentuhan na mga tao. May babae, may lalaki. Nagkikwentuhan, maingay, tapos nagtatawanan. Mga anong oras? Mga alas 7, pasado na ng mga past 7 na ng umaga. Kikwentuhan, babae, mga lalaki. Tapos may tumutunog na radyo. Yung transistor radio. Yung ginawa ko, tinawag ko na naman ulit yung tropa na, tao dito. Baka ito na yung hinahanap natin. Wala nang maingay. Kailangan maingat tayo sa movement natin. Kasi tayong kalaban. Sabi ng platoon sa akin, sige, akyatin natin sa taas. So, akyat na naman kami. Mga 50 meters mula doon sa area na yon, may abandon camp na naman. Abandon camp. Pinagharboran nila. Mga more or less, ang estimate nyo na naka-occupy. Mga more or less, siguro mga nasa 15 hanggang 20 na tao. Kasi yung mga ano nila doon. Tinitingnan ko yung area doon. Yung araw na yun, yung araw na yun, baka siguro nung gabi, doon sila nagharbor. Kasi nakita kong itak, nagkatay sila ng manok, yung dugo ng manok, paano pa? Tumutulo pa doon sa itak. Sabi ko, bago lang talaga to. Ang gusto ng tropa, i-assault na namin doon sa kuan. Sabi ko, wag, talo tayo dito. Tatawid tayo ng creek, nasa baba pa tayo. Yung kalaban, mas mataas pa sa atin. Ang gawin natin, ikutin natin, maneuverin natin sa taas. Tingin ko mataas man. Ikutin natin. Bahala na mapagod, basta walang makakaswalti. Basta sabi ko, ingat lang. Kung anong dapat iwasan na hindi tayo ma-burn out, huwag kayong gagawa ng hindi maganda kasi buhay natin nakasalalay dito. So, minaneuver namin ng almost 2 hours. Almost 2 hours yung... ano yun? Minaneuver namin? Oo, minaneuver namin. 2 hours. Almost 2 hours. Minaneuver namin. Para talagang magdikitan talaga ng maayos yung kuan. Ngayon, pagdating doon sa area, malapit na mga 25 meters na lang siguro. Nandyan na yung kalaban. Yung lead scout, hindi niya tinumbok yung kampo. Humiwalay na siya. Aywan ko kung natakot or niya. Tapos nung nagpapasdiward ako na wala nang maingay kasi nagbubulungan na. Yung bulong na malakas eh. Iba yung bulong ng ranger at saka yung kuan eh. Sabi ko, i-minimize yung boses nyo kasi malapit na tayo. Kawawa yung nasa unahan. Ayun, bumaba na ako. Slope. Parang pag ganun, slope. Tapos aakyat ng kunti, nandyan na yung kampo. Nandun ako sa baba. Pag ahong kong ganun, makapal yung damo, nakita ng platoon sergeant namin yung kalaban. Sumisinya siya, hindi man pinapasdown sa akin na yung kalaban nasa harapan ko na. Hindi ko makita dahil makapal yung damo. Maingay na sa likod, maingay na. Sabi ko, bakit maingay dyan? Yung isa naming kasama, nakakita siya ng saging na hinog. Sinabitan, tinalon yung saging na hinog. Bumagsak ng malakas. Pagbagsak ng malakas, sabay putok yung kalaban. Nasa harapan ko na pala. Wala, malapit na. Siguro, wala nang 20 meters. Kalaban. Yung unang burst ng kalaban, talagang sapul yung low shot ko. Tanggal yun eh. Unit yung low shot ko. Ito yung tama. Sa kuan.
Nung dumante ako ng putok, binara ko ng M203 ko. Hindi nag-explode yung M203. Nakikita ko talaga yung bala ng M203. Umiikot lang doon sa may bato eh. Sabay takbo yung kalaban. Wala na. Ubuhan yung kalaban eh. Nung nagbulyong para ko, takbuhan yung kalaban. Yun. Wala kaming nakuha doon. Sabi ko, sayang. Sayang yung hirap natin na ginawa dahil lang sa hindi pagsunod sa SOP, hindi marunong, kulang sa disiplina na tropa, nabulilyaso pa. Muntik pa tayong madisgrasya. So, ang nangyari doon, ang sabi ng mga taga-barangay, maraming wounded sa kalaban, dumaan sa barangay. Then, after 3 days, bumalik yung guide, bumalik yung informant na yung kalaban, hindi lumayo doon sa kampo, lumipat lang. So, binalikan namin uli, yun, na-enkwentro, ang reports, enkwentro uli kami, nakarecover kami ng 2 shotgun at saka isang M16, tapos may 5 body count yung kalaban, tapos may mga wounded din sila. Hindi namin ma-determine yung wounded, ayon sa mga report ng tao, basta maraming wounded, tapos may 5 body count nandun sa creek. Pangapos Pa rin. isang M16 at saka 2 shotgun na-recover namin. Yung time na yun. Ano yung Iba talaga yung pag-ranger ka at saka non-ranger. Sa disiplina, sa ng SOP. Maganda talaga pag lahat sulit kayong scout ranger na naglalakad. Pare-parehas yung kaalaman, yung disiplina, SOP. So, yun yung doon, yung bukikan? oo. Yun yung ko doon. Test ano naman? Oo. At least may score pa rin kami. Unang score namin dito sa area ng Liti. Unang score namin yun dito sa area ng Liti. Nung napunta kami dito. Sa tropa, wala naman kaso. Yung tropa namin, yung second team, yung platoon sergeant namin, tinamaan ng shrapnel yung dito niya, isang ngipin na tanggal. Yun lang yung sakutin namin. Sasabi ko lang ngayon sa mga bagong henerasyon, sabi nga nila millennial, napakaganda yung magserbisyo tayo sa bayan. Unang-una, makakatulong tayo sa komunidad, paano yung disiplina natin. Sabi ko nga, lahat ng mga na-encounter, lahat ng mga nakakausap ko sa labas, lalong-lalo na ngayong panahon nagretiro na ako, walang ibang magandang profession sa atin mga Pilipino. Magserbisyo ka sa military o sa pulis. Andito lahat. Maranasan mo yung hirap, saya, sa unang-una disiplina talaga. Ayun yung pinaka dyan. Lalong-lalo na yung kabataan ngayon. Talagang wala na. Hindi. Cellphone na yun. Puro na sa social media na lang. Kalimutan na yung bayan. Mayroon na pero iba yung nila, iba yung interpretation nila. So sabi ko, ini-encourage ko, lalo mga ngayon, mga youth, mag-join tayo sa Philippine Army. Napakasaya dito, maganda. At ito yung magandang oportunidad para sa inyo. Magsilbi sa ating inang bayan. Hindi lang magsilbi, mamuhay ng maganda. Kasi, hindi naman tayo magsusundalo para magpakamatay lang, sabi nga yung iba. Nagsundalo tayo para mabuhay, magtitraining tayo, magpakahirap tayo sa training, hindi para magpakamatay. Magtitraining tayo, magsasanay tayo para mabuhay or paano mabuhay. Yun lang, maraming salamat. Yun na sa